So ibig sabihin po, Mr. Chair, ang gumawa ng krisis, yung mga oil companies at ang gobyerno. Mr. Chair, may nakapark na 43 billion barrels na 43 million barrels na crudo, equivalent to 2.5 billion liters ng crudo at gasolina. So ibig sabihin kung may nakapark po sa Asia Pacific, puno pa yung mga storage o mga stock facility ng ating mga oil companies. Kasi nandiyan lang siya eh. Sila na po ang umamin nito kahapon. Ibig sabihin po, sa Asia Pacific lang tayo kumukuha ng langis, Mr. Chair. Hindi po sa Hormuz, hindi po tayo dumadaan doon, hindi po sa Iran, hindi sa Middle East. Dito lang sa Asia Pacific. Pero po, araw-araw, hinuhurmus-hurmus tayo, hinuhokus-pokus nitong si Secretary Garinat ng Department of Energy. Mr. Valbuena, Mar Valbuena ng Manibela. Good afternoon po, Mr. Chair, Senator Mark Villar. Magandang hapon po sa ating lahat. Mr. Chair, gusto lang sana naming tanungin, nasaan na yung emergency power ng Pangulo na inaprubahan ninyo dito sa diesel at gasolina? Hindi lang naman po ito doon sa LPG o kerosene. Ang priority talaga yung diesel dahil ito yung mas malaking kinukonsumo ng bansa natin, lalo na ng mga drivers. Yung LPG at kerosene lang ang tinanggalan ng excise tax dito sa emergency power. So kaya hinahanap natin nasaan yung para sa diesel at kerosene. Papaano namin magagamit yung LPG at saka itong gas para magluto kung wala naman kaming isasaing, Mr. Chair? Wala kaming pambili ng bigas, wala kaming pambili ng ulam, wala kaming kita ngayong araw kasi nga hindi naman kami makabiyahe sa taas ng diesel. Yun po yung tinatanong natin na number 1 dito, Mr. Chair, na kasama pati yung value added tax na matanggal. Kasi nga, yung kita namin sa isang araw, kulang pang pambili ng 1 kilong bigas. Para makapagsaing, para magamit namin yung LPG, alam naman natin na kailangan din naman yung LPG na mabawasan o matanggalan ng excise tax. At sa laki ng kinita ng mga oil companies at ng gobyerno doon sa windfall profit nito, sa loob po ng 45 days, Mr. Chair, ang kinita po ng mga oil companies hindi bababa sa 130 billion pesos at 40 billion pesos po para sa gobyerno na nakolektang taxes nito. Sapat na yon para sana makompensate yung mga driver na nawalan ng trabaho o tumigil doon sa pagbibiyahe, lalo na po yung mga drivers natin. So yun po yung sinasabi natin, Mr. Chair. Nung pre-war era, bago yung prior doon sa giyera, meron pong kahapon narinig lang po namin to sa hearing sa Congress. DOE na rin po ang nagsabi. Sa Asia Pacific po, Mr. Chair, may nakapark na 43 billion barrels na 43 million barrels na crudo, equivalent to 2.5 billion liters ng crudo at gasolina. So ibig sabihin kung may nakapark po sa Asia Pacific, puno pa yung mga storage o mga stock facility ng ating mga oil companies. Kasi nandiyan lang siya eh. Sila na po ang umamin nito kahapon. Ibig sabihin po, sa Asia Pacific lang tayo kumukuha ng langis, Mr. Chair. Hindi po sa Hormuz, hindi po tayo dumadaan doon, hindi po sa Iran, hindi sa Middle East. Dito lang sa Asia Pacific. Pero po, araw-araw, hinuhurmus-hurmus tayo, hinuhokus-pokus nitong si Secretary Garinat ng Department of Energy. Yung windfall profit po na yan, tumaas pa, Mr. Chair. Yung pre-war era, ang kita po ng mga oil companies, nasa 1.5 billion per day. During po nung peak, nung height, nung pagtaas nito, umabot po ng 4.5 billion pesos. Ganun po kalaki. Kahit po may ayuda po na binibigay, pasalamat kami sa DOTR, sa DSWD.
pero hindi po nakabalik sa biyahe yung mga miyembro namin. Kasi po kailangan mababa yung presyo, yung abot kaya namin at kikita kami. Tingnan niyo po, nakapagbigay ng 5,000 pesos. Bumalik po ba sa biyahe yung mga miyembro? Hindi po. Hindi pa rin kaya. Kailangan po talaga i-roll back. Yung replenishment cost na sinasabi po nila, Mr. Chair, puno pa eh. Pero siningil na tayo. Siningil na tayo ng mga oil companies. So, yung spot trading nila na dadating after a month, bayad na ng mamamayang Pilipino, especially yung mga motorista, yung mga drivers. So, dapat ngayon, 100% na dapat yung ini-roll back. Kasi dahil bayad na. Yung po sana yung makita natin, Mr. Chair, na computation po dito, na ang laki nung kinita, nakita na yung tubo 130 billion sa loob lamang ng 45 days. Kaya po kinumpute namin ito sa 45 days dahil pababa po yung presyo. Hindi na muna namin isinama. May bago po kaming pag-aaral doon, Mr. Chair. So yung 130 billion pesos po na ito, yung windfall profit, pagmamalabis ito, pananamantala ito ng mga oil companies, na ganun din kinita po ng ating gobyerno doon sa windfall profit. Dahil nga po doon sa value added tax, kung mas mataas ang base price, mas mataas po yung value added tax na makukuha natin. So ibig sabihin po, Mr. Chair, ang gumawa ng krisis, yung mga oil companies at ang gobyerno, hindi po ang Iran. Kasi may makukuhanan naman po pala na mababa dito sa Asia Pacific. Ang dami po na stock, nasa 43 million barrels. 2.5 billion liters, ganun po karami. At ang kinukonsumo natin araw-araw, 500,000 barrels, equivalent to 30 million liters, Mr. Chair. Gusto ko matanong, magtataas na naman next week. Ibig po ba sabihin nito, yung 3 beses na nag-rollback yung mga produktong petrolyo, nakabiyahe kami kahapon. Kasi bumaba na yung produktong petrolyo. Hindi pa natatapos yung trading week, nagbabadya na naman na tumaas yung produktong petrolyo. Hindi pa tapos yung trading week, wala pa at wala pang dinideclare sa gitnang silangan kung magtataas yung merkado. Hindi po ba pagkatapos ng trading week, doon pa lang natin makikita kung magkano kung tataas siya o bababa, divide sa 5 araw na trading days? Bakit po Martes pa lang, Miyerkules pa lang, mayroon ng pagtaas, mayroon na nagbabadya na. Nagbabadya na naman sila na magtaas, magdagdag ng tubo na kahit hindi pa naman dapat. So yun po yung gusto nating makita dito, Mr. Chair. Isa pa, out of 15,000 retail gasoline nationwide, ang sabi ng ating Pangulo, nationwide magkakaroon ng 10 peso subsidy or discount per liter sa mga gasolinahan. Nasaan na po ito? Kahapon, ang sabi po ng Department of Energy at LTFRB, meron ng 6 routes. Sabihin na natin sa 6 routes, meron pong 50 na gasolinahan out of 15,000 gasoline station. Paano po ito mapapakinabangan kung 6 na ruta lang po ang pwede? Sa NCR alone, Mr. Chair, more than 700 routes ang meron ang jeepney. Tapos 6 routes, isang buwan na po ito na ni-roll out ng gobyerno. Nasaan po yung pondo? Saan kami magpapagas na mura na may discount? Wala naman pong listahan eh. Meron po bang nakalagay? Meron po bang nakapaskil sa e-gov o kung saan mga link o website ng gobyerno? Saan kami po pwede? Kung 6 lang po na ruta ito, Mr. Chair, karamihan pa nito nasa Quezon City. Kung nandito tayo sa Pasay, doon pa ba tayo maggagas sa Quezon City para ma-avail natin yung 10 peso discount? Kailan ito madadagdagan, Mr. Chair? Tapos, ang sabi, nagtatakda na ngayon, nakakapagtakda na ngayon ng presyo, may limitasyon na
kumbaga may cap na kung hanggang saan lang yung maximum po na pwedeng itaas ng mga oil companies. Pwede naman pala, Mr. Chair. Uulitin ko dahil sinasabi nila dahil may oil deregulation law. Sa scope of power, doon sa section 14-E, kung di po ako nagkakamali, ang sinasabi doon, during the time of crisis or emergency, pwedeng i-take over temporarily ng gobyerno yung mga oil companies para po mapigilan yung sobrang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. At kung di din po ako nagkakamali, 2013, may ruling po ang Supreme Court na sinasabi niya itong pag-take over ng gobyerno, nararapat yan kapag may panahon ng krisis at emergency. Bakit hindi po natin ito ginamit nung mga panahon na tumataas ng sobra ang mga produktong petrolyo? Nasaan po ang gobyerno nung panahon na yan? Hindi ko lang po sinasabi na yung sa Senate, nakita ko naman po, tinatrabaho niya. Pero merong clause doon sa batas na pwedeng i-take over ng ating gobyerno temporarily. Hindi niya ito ginawa. Bakit? Yun ang malaking katanungan, Mr. Chair. Dahil ba doon sa taxes din na makukolekta nila dahil hindi lang po doble, hindi lang triple, talagang lumobo. Habang lumalaki ang kita ng gobyerno, habang lumalaki ang kita ng mga oil companies sa pagsasamantala, nagugutom yung mga driver. Wala pong maisaing. Walang pambili ng bigas. Tumigil sa hanap buhay, Mr. Chair. Papaano natin ngayon maibabalik yung 1-2 buwan na hindi po nakapasada yung aming sektor? Malaki po yan, Mr. Chair. Nasaan yung mga driver? Natutulog sa bangketa, hindi makabayad ng upa. Natutulog doon sa jeep kahit malamok. Walang magawa. Paano natin sila tutulungan? Andyan yung kinita ng gobyerno na hindi bababa sa 40 billion pesos, 130 billion pesos sa mga oil companies. Sapat ito para makompensate yung mga drivers na nawalan ng hanap buhay. Itong oil deregulation law na dapat na matagal nang ma-repeal o ibasura, hindi naman din po natin ginagawa. Bakit? Karamihan po ng congressman, may-ari din ng gasolinahan. Kaya ang hirap, Mr. Chair. yung gagawa ng batas para matanggal to, may-ari ng gasolinahan. Paano nila gagawin to? Wala tayong mahihintay, wala tayong mapapala. Maghihintay, mamumuti ang mata ng mga drivers ng taong bayan. Nandiyan na naman, nakaabang yung mataas na bayarin sa electricity. Sa coal lang po ba umaasa ang taong bayan dito sa LNG, dito sa mga natural gases natin? Ang karamihan po na pinagkukuhanan ng source of energy ng kuryente ng mamamayang Pilipino, mga hydrothermal. Sa tubig, Mr. Chair, mga geothermal na hindi kinakailangan gamitan ng coal. Yung mga malalaking power distributor na to, hindi gumagamit ng langis, hindi gumagamit ng coal, hindi gumagamit ng LNG, pero lahat sila nagtaas. Yun po yung malaking tanong doon. Hindi lang po mga biofuel ang ginagamit natin, pati tubig, napakarami natin yan. Pwede ka pa nga maglagay doon sa may Bulacan na hanggang ngayon lubog sa baha, sa may Pampanga, na maglagay pa ulit ng isang hydrothermal plant para mag-generate ng kahit 700 megawatt na kayang pailawan yung buong Central Luzon. Hindi natin ginagawa. Hindi ko rin maintindihan, Mr. Chair, na yung generation, kung saan nila kinukuha ito, ano yung source? Ano lang ba yung source? Coal lang ba? LNG lang ba? So yun po yung gusto nating maliwanagan. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Maraming salamat, Mr. Valbuena. Next will be si Ka Obet Martin ng Pasang Mazda. Maraming salamat po, Mr. Chair. At sa mga kasamang sa transportasyon, isang magandang hapon po sa inyo lahat. Sa mga government officials na nito ngayon, magandang hapon po. Nasabi na ni Pisto, nasabi naman ni Bella ang sasabihin ko. Pero ganun pa man po. Noong pong huling linggo ng Marso
nang maramdaman po natin ang biglang pagtaas o pagsirit ng presyo ng petrolyo. From 57, naging plus 50, naging 107. After a week, naging 135. After a week, naging 165. Biglaan po yung pangyayari yan, Mr. Chair. At ito ay nangyari doon sa biglaang gyera na ginawa ng Amerika sa Iran at ng Israel. Doon po mga panahon na yon ay wala hong kahandaan tayo sa mga pangyayaring yan. Subalit, nung magsalita ang Pangulo na walang maiiwan, kailangan natin matulungan, nagpapasalamat po kami sa ating mga sangay ng pamahalaan, ang DSWD, DOTR, ang iba pang sangay na tumutulong para doon sa kapakanan ng hanin ng transportasyon. At sa nakita po namin na yan, kanina pinag-uusapan natin yung mga numero para doon sa paglala ng budget, talagang medyo nagkaroon po ng kaguluhan. Sapagkat, kagaya po ng tricycle, napag-usapan kanina, gusto ko lang i-recap, Mr. Chair. Ito po ay under ng local government. Ang DOTR naman po kami mga driver at operator, meron ho kaming clean list ng operator sa DOTR at LTFRB. Ang driver, wala po. Kanya nahihirapan ang ating kalihim, ang ating chairman ng LTFRB para pagsamasamahin lahat to sapagkat yun niya pong pinag-uutos, walang dapat maiwan, lahat ay dapat matulungan. Ginawa ho ni Secretary Rex yan sa amin. Nakita po namin yan, nadama namin. Subalit, meron pa hong mga naiiwan. Yun nga pong naiiwan na yan, yung may mga problema na inaasikaso ngayon ng DOTR at LTFRB na kung saan po ang mga super neto, inatasan din kami ng aming chairman ng LTFRB, magsumiti kaming mga operator at mga leader ng aming mga membro para yun po ay maging basihan doon sa kanilang database. Ganun pa man po, Mr. Chair, ako'y natutuwa sapagkat yung pangyayari neto, nakita po natin lahat ng punot tulo, lahat ay nagkaproblema, lahat ng sektor at ang pinaka-apektado po ay ang transportasyon. Nag-file po kami ng petition for fare increase. Na-aproban po ito, na-i-anunsyo po ito ng ating kalihim at ng ating chairman ng LTFRB, Atty. Boger Mendoza, subalit yung pong piso para sa traditional jeepneys, sinuspindi po ito ng ating kagalang-galang na Pangulo. Ganun pa man po, nire-respect po namin ang Pangulo sapagkat yan yung Pangulo ng ating bansa. Naghihintay po kami kung kailan kami magkakaroon ng pagkakataong mabuksang muli ang aming fare increase. Sa mga ayudang tinutulong, binanggit na rin po ng mga kasama natin dito. Good for 1 day, good for 2 days, sabi ni Modi, sabi ni Kamodi ng Piston, nakatulong ho. Sa akin, band-aid solution. Ang amin pong hinahanap dito ay yung long-term solution, Mr. Chair. Baka ho po pwede, mapakiusapan natin ng Pangulo na kung mag-normalize na po ito, maituloy na po namin yung aming nire-request na fare increase. At yan nga po, nakita ko rin po sa aming mga opisyalis ng ating pamahalaan, even Senator Soto, kausap po siya last week, over the phone. Sabi ko sa kanya, Tito Sen, Kaobet, kailangan i-revisit na natin ang oil deregulation law. Kahapon po, Mr. Chair, sa bababang kapuluan sa Kongreso, ito rin po ang sinabi ko. Ang punot dulo ng lahat ng ito, mga kasama, ay ang oil deregulation law. Wala ho kasing pumipigil. Anytime, any given time, ito mga oil supplier natin pwedeng magtaas ng kanilang presyo, samantalang kaming mga nasa transport sector ay regulated ng board. Iyan po, Mr. Chair, binanggit ni Mr. Balbuena, at babanggitin pa siguro na aking mga kasamaan dito. Nagrarally ang Piston, nagrarally ang Manobela, nagrarally ang Altodap, dahil doon po sa ipinaglalaban na oil deregulation law.